Binanata na naman po mga kababayan ni Senator Risa Hontiveros yung ating Pangulong Bongbong Marcos dito sa imposition ng price selling sa presyo ng bigas. Trabahong tamada. Ito po mga kababayan, yung sabi ni Hontiveros, ang dapat niya na ginagawa ng ating Pangulong Bongbong, ang dapat ginagawa ng ating gobyerno ay yung habulin yung mga price manipulators, mga hoarders ng bigas. Itong si Risa Hontiveros, kayo yata yung tamad magbasa ng balita. Di ba? Kasi, Risa, yun na mismo yung ginagawa ng ating gobyerno. Ito yung balita ngayon, Crackdown set on grains cartels, sabi sa balita, published by Daily Tribune. Pagkatapos, sasabihan mo na trabahong tamad, kayo po yata yung tamad magbasa ng balita before kayo na magpaabot ng reaksyon. Ayan tuloy, nagmumukhang ignorante kayo. O talagang sinasadya siguro, mga kababayan ni Risa, na huwag magbasa ng kung ano yung mga actions na ginagawa ng ating gobyerno. Kasi pag magbasa siya, wala na siyang issue. Di ba? Or possibly, gusto lang niyang sumakay. Di ba? So, sinadya niya na hindi alamin kung ano yung ginagawa ng ating gobyerno, mga kababayan, para pag nagsalita siya, magmumukhang ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi sinabi niya, "What? Huwag kami virus." Ay, virus. Hontiveros. Nagkamali na naman po ako. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung balita, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated po sa mga makatotohanang balita. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang crackdown sa rice cartel. Di maubusan ng issue si Hontiveros po. Kaya lang, yung mga issue niya, most of the time, sablay. What? Kasi ginagawa na ng ating gobyerno. Gusto niyang sabayan yung ginagawa ng ating gobyerno. Kung hindi, gusto niyang unahan sa pag-implement ng mga dapat reforma. Para pagmukaing siya yung nakaisip at yung naisip niya yung ginagawa ng ating gobyerno, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang gustong palabasin, mga kababayan ni Risa. Huwag kami Risa. Tingnan ninyo, yung ngoso ni Risa, laging magaling siya. In aid of re-election, mga kababayan. In aid of politics yung ganyang mga pahayag lagi. Ito yung sabi niya, sabi rito sa balita sa Politico News, Senator Risa Hontiveros has criticized President Ferdinand Marcos Jr.'s order to impose a price selling on rice, which has become increasingly out of reach for Filipinos. Sabi niya, the order of President Marcos to impose mandated price sellings on rice is a cure that could be even worse than the disease. What? So, ibig sabihin niya mga kababayan, mali yung ginawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-impose ng price caps. Tinawag pa niya mga kababayan na gamot, mga kababayan, na mas malala pa niya kaysa sa sakit. Bakit ninyo po nasabi na isang gamot siyang malala pa sa sakit? Ano paliwanag po ninyo? Wala man kayong paliwanag. Unang-una, yung price cap na 41 pesos sa regular milled rice,
at saka 45 pesos para sa well-milled rice, may tubo pa nga na dublado yung mga negosyante ng bigas. Ang ginagawa ngayon ng mga negosyante, gusto nila na tumubo ng triple. So pinag-aralan ito ng mga economic managers ng ating Pangulong Bongbong Marcos. And in fact, ang dumoble yung tubo mo, masasabi pa nga natin na masyadong kalabisan. Di ba? Dapat nga mga 37 pesos lang yung presyo ng bigas kasi yung farm gate price niya nasa 20 pesos lang to 23 pesos. So paano nyo nasabi na it's a cure worse than the disease? Sa totoo lang, kayo yata yung tamad na magbasa at mag-aral. Madaling sabi, pabida lang yata yung mga sinasabi ninyo. Pabida naman talaga niya, Mr. Maravillas yan lagi. Diba? Sabi niya rito, the decision sounded like a result of a political operation by Malacanang according to the opposition senator. Kayo po ang politika ng politika. Walang rason na mamulitika pa yung ating Pangulong Bongbong Marcos kasi wala na siyang posisyon na kailangan pang takbuhan kasi Pangulo na siya. Walang re-election sa Pangulo. So hindi niya kailangang mamulitika. Di ba? Ang sigurado po na namulitika yung mga nag-ambisyon na tumakbo sa higher position in 2028. Tama, Risa? At this early, pabida na po. So sabi niya rito, ito ba ang reseta ng mga ekonomista ng Malacanang o ang spin doctors nila? Medyo trabahong tamad ang price control, sabi po ni Ontiveros. So sabi niya, instead of putting a cap on rice prices, Ontiveros said the administration should work double time to apprehend smugglers of agricultural products. If there are hoarders who want to reduce the rice supply in the market and jack up the price, they should be caught. Sabi po mga kababayan ng Senadora, yan na po ang ginagawa mismo ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Di mo ba nabasa yung mga raids, yung mga pagsalakay sa mga bodega sa Bulacan na nakakumpiska ng more than 1 billion worth ng bigas? Lumalabas po, Senadora, kayo yung tamad magbasa? Before magpalabas ng mga press statement, tamad kayo na magbasa o talaga purposely ayaw ninyo na basahin kung ano yung mga ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos para may issue kayo palagi. Yung issue ninyo, sablay. O di ba? Kasi yung issue ninyo, ginagawa na ng ating Pangulo. O yan tuloy, lumalabas, sumasakay lang kayo sa istorya, sa mga issue. Para lang may media mileage, lagi kayong pinag-uusapan. O di ba? Yung parang laging nasa showbiz. Sa bagay, galing kayo sa showbiz, kaya mahilig kayo sa kontrobersya. Ito yung patunay na ang mga sinasabi po ninyo, ginagawa na ng gobyerno. Sabi dito sa balita, mga kababayan ng Daily Tribune, crackdown set on grains cartels. Ayan o. Kayo yung tamad magbasa. Diba? So sabi rito, mga kababayan sa balita, President Ferdinand Bongbong Marcos, ito prong approach to resolving the high prices of rice, which are building up the country's grains stock and dismantling the rice cartels that dictate market prices. Naintindihan po ninyo, Risa? Kuda kayo ng kuda. Yun na mismo yung ginagawa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinapalabas ninyo na mas bright kayo.
Di ba? The primary agenda of the government is to keep food prices low to help the less capable members of society. Sabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile. He indicated that President Marcos will have a program to ensure that the country has a 3-year rice stock. Sabi ni Enrile. This is now being studied. It was taken up during a cabinet meeting po. So sabi rito, Malacanang said the implementation of Executive Order 39, which mandates price selling for rice, will start on September 5 sa Tuesday po. O ngayon, composite teams comprised of different government agencies in coordination with local government units will visit markets to monitor the prices of the two rice varieties. Ngayon, mga kababayan, nilinaw ni DTI Secretary Pascual, 2 uri ng bigas lang ito. Hindi covered yung lahat ng varieties, 2 lang. Baka naman may issue na naman kayo. Bakit niya may 70 pesos pa rin? Baka yung binibili ninyo, yung brown rice. Di ba? Talagang mahal yon. May 90 pesos nga siguro. Yung brown rice. Ang covered po ng price cap, yung talagang binibili ng karamihan sa atin. Yung regular milled rice at saka yung well-milled rice. Yung regular, 41 pesos. Hanggang 41 pesos lang kayo. Pag sumobra kayo sa 41 pesos na alam ng gobyerno, doble na yung tubo ninyo kasi yung presyo niyan, 20 pesos lang ang farm gate price niyan. Huhulihin kayo ng gobyerno. Malinaw po. Saka yung well-milled rice, 45 pesos lang. Ang dapat pinakang mataas. Hindi kayo pwedeng umabot ng 60 pesos tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Okay po? Kasi ang kapital ninyo niyan, nasa 23 pesos lang. Ang farm gate niyan, 23 pesos lang po. Kasi malamang sa Tuesday po, pag inimposito ng ating gobyerno, may magsasabi na naman, may 70 pesos pa niya. Tingnan ninyo kung well-milled rice yan. Di ba? So sabi dito, Enrile said, the recent palace moves were meant to seek a scientific approach to rice price dilemma. Many think, anya, the rice problem is simple, but it is a very complex issue since the prices are being dictated by syndicates in the mafia in the industry. At itong sindikatong ito at mafia, most of this, mga Filipino-Chinese businessmen. You see? The rice supply, he said, is affected by hoarding, smuggling, overpricing, and other factors that are manipulated by certain groups. Ito anyang rice cartels at mga sindikato, sabi ni Enrile, ay mayroong strong connections. But the Marcos administration will confront them. The goal, according to Enrile, is to dismantle them. Yes, sabi natin doon sa una nating video. Ipinag-utos na ng ating Pangulong Bongbong Marcos na durugin na ito pong sindikato ng mga smugglers at rice cartel na sabi ni Leocadio Sebastian, wala man na niyang cartel. Malamang influensyado ng cartel. Mga kababayan yung si Leocadio. Sabi ni Enrile mismo, ito ang patunay, mga kababayan, they have allies anya in the Bureau of Customs and the bureaucracy, and it involves huge money
Sabi po ni Enrile. Si Enrile pa. Alam na alam ito ni Enrile kasi napakatagal na niya, mga kababayan, sa gobyerno. Imagine the population is now 120 million and every day you have to provide the rice to feed them. So the volume of money that goes into grains trading is huge. Matindi po ang isyung ito sa cartel ng bigas, mga kababayan. In the previous administrations po, wala man pong ginawa dito. Tapos ngayon, inaanapan ninyo ng trabaho si President Bongbong Marcos. Yung previous administrations, saan ba nagsimula yung problema sa bigas? Kung hindi sa panahon ni Curicong, until, mga kababayan, today, saan ba nagsimula yung pagtaas ng presyo ng bigas? Kasi po, nineglect yung sektor ng agrikultura kung hindi sa previous administration. Pagkatapos, gusto ninyong i-reverse ng ora-orada. In just 1 year, gusto ninyong i-cure ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Nasaan ang hustisya? O, di ba? So sabi ni Enrile, he reiterated that the lucrative industry is now controlled by cartels, mafias, and syndicates. All of them are there. Enrile cited the case of Davidson Bangayan, alias David Tan, who was investigated in the Senate for rice smuggling but no case was ever filed against him. Kita ninyo? Sabi ni Enrile, even former President Rodrigo Duterte, then Davao City Mayor, testified against the suspected grains smuggler. Wala din anyang nangyari. Kaya sabi ni Enrile po, to Senator Risa Ontiveros Anyas' criticism that the price cap constitutes lazy work, Enrile said she should become president first before making disparaging comments against President Marcos. Magpangulo ka muna daw. Basag ngayon, mga kababayan, si Risa. May ambisyon kasi din na magpangulo. Huwag kami, mga dilawan po. Santamba kayong mga... Di ba? Mga incompetent leaders ito, mga dilawan. Magagaling lang kayo, dumaldal ng dumaldal at magpabida. Paliwanag po ni Enrile, for ordinary Filipinos, anya, the price of rice is of utmost concern. Rice is a very important component of every economy, sabi po niya. It portrays your ignorance if you're talking about that without any qualification. Enrile said, addressing Hontiveros' allegation. Lumalabas niya dahil sa mga sinasabi mo, ignorante ka niya. Talagang ignorante. Di ba? So sabi ni Enrile, farmlands are finite resources and it would be hard to increase this. And even if you reclaim land from the seas, it would be near impossible to use it for agriculture. I don't know, anya, if the senator has experience planting and harvesting palay. If she can prove that she has, I would believe what she said. Ayon. Paya ka ngayon, Risa. Ngayon, sabihin mo nga sa mga mamamayang Filipino, ito yung challenge niya, no? Ni Enrile. Sabihin mo nga, kung para paniwalaan ka namin, may experience ka ba sa pagtatanim ng palay? Sa pagbubungkal ng lupa? Ang alam namin, ang experience mo po, that's entertainment. Di ba? Huwag kasing nagmamagaling. Pero si Enrile, sigurado, nagbungkal ng lupa. Ako din, isa akong magsasaka, farmer. I have my experience. Kaya pwede kaming magsalita with authority. Pero kayo, that's entertainment.
At yung mahaba mong experience, yung magreklamo, yung mag-rally sa mga kalsada. Di ba before ka na naging mambabatas, laman ka ng kalsada? Ayan man lang po ang experience po ninyo. That's entertainment at mag-rally. Huwag kami risa. Di ba? Supalpal ka. Basag na basag mga kababayan kay Enrile si Risa. Ayan ang sabi ni Enrile mga kababayan. Maniwalaan niya ako sa iyo kung sabihin mo na may experience ka sa pagtatanim ng palay. Harvesting and planting palay. He said the government is also looking into options to cover the period when rice prices will be high. While we look for a solution to the price problem, the government is also taking steps to identify substitutes or supplements for rice to cover the deficiencies between local production and demand. So, pwedeng i-improve natin yung production ng corn. Noong panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, may tinatawag na bigas na mais. Yung mais, pinagiling po na parang bigas, butil ng bigas, ayon yung pagkain ng mga tao as a substitute because of the rice crisis noon. Resulta mga kababayan ng tag-init. Tandang-tanda ko pa yon kasi kabataan ko po nang nangyari yon mga kababayan. Na-experience yon ni Risa. Di ba? Saka, other pwedeng pagkain, yung kamuting kahoy, kamote, linsa, pwede yun na substitute mga kababayan. And really emphasize that high rice prices are a supply and demand problem. In the recently raided warehouses that held 590 million worth of mostly rice stocks, the raiding teams found empty sacks that showed the grains were from local sources, indicating an effort to deceive. Pinagluloko po nito mga sindikato. Ito yung nire-raid ngayon ng ating mga authorities. Hindi lang yon mga kababayan na pinalalabas nila, imported. Minsan nga po, yung bigas at saka palay, pinag-alo nila. Yan ang style ng mga negosyante, mga kababayan. Kaya, magkikita ninyo, ang mga sinakong bigas, maraming halong palay. Purposely, talagang ginagawa nila yon. Di ba yung presyo ng palay ay mura kaysa sa bigas? Pinagalo nila. Yung iba, buhangin. May mga bato. Di ba? Kaya yumayaman sila sa pandaraya. That is a practice mga kababayan na noon pa ginagawa nila. Nagtinda din kasi po ako ng bigas. Sabi ko, itong supply ng bigas ngayon, daming palay. At hindi mo man masasabi na dumaan na sa rice mill. Kasi wala pang palay na palay po. Di ba pag dumaan na sa rice mill? Kumbaga, ang tawag diyan sa amin, pasi. Yung palay pa. Nakis-kis na siya ng konti. Hindi yung porong-poro na napakalinis na palay. So, mahalata mo na talagang galing sa sako-sakong palay, hinalo sa sako-sakong bigas para dayain yung mga tao. Yung iba, buhangin yung inahalo. Kaya maraming mga bato, malilit na bato, na nakahalo mga kababayan sa bigas. So, kailangang alisin mo yon. So, logi yung mga mahirap. So, sabi ni Enrile, what happened there, Anya? Obviously, is not in the media anymore. Nobody talks about it anymore. Yung nadiscover na yung mga sako, nakatambak po, mga empty sacks, na lumalabas, patunay yon na galing po sa mga local farmers. Yung mga tinatago ng mga sindikato na hoarders.
Kita ninyo kung paano tayo pinagluluko nitong mga negosyante? Tama yung mga analysis natin. Gustong ipahiya yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Tapos comes yung pamimilit ng mga grupo na dapat na mag-appoint yung ating Pangulong Bongbong Marcos ng Permanent Secretary ng Department of Agriculture. Kasi target ng sindikato, pag may inappoint, magre-recommend sila mga influensyan, mga kababayan. Kung sino ang dapat, yun ang i-operate nila. Yung ating Pangulong Bongbong kasi po, hindi nila masuhulan. hindi niya tayo makabuelo dito sa Department of Agriculture. Kasi laging nakikita ng ating Pangulo. So gusto nila maglagay ng somebody as secretary ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Para yun ang kanilang i-operate na suhulan. What? Maging kakampi ng mga cartel, rice smugglers. Hindi lang po kikibo. Ganon lang yung gagawin. Tapos dadaloy na yung limpak-limpak na salapi galing sa smuggling sa kanilang bangko. What? Kung hindi, personal na ihatid sa bahay, mga kababayan, para walang ebidensya. Di ba? Ito yung balita sa Philstar. DTI LGUs to mobilize rice price monitors. With the rice price caps ordered by President Marcos set to take effect September 5, the Department of Trade and Industry has announced plans to mobilize price monitors in coordination with other agencies to prevent price manipulation. Ginalit kasi ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Sa nakalipas na isang taon, nakiusap lang muna, pati yung Speaker of the House, si Martin Romualdez. Nakiusap lang muna sa inyong mga negosyante. Magtulungan na tayo. Ayaw man ninyo magipagtulungan sa gobyerno. Gusto ninyo tumiba sa pamamagitan ng pandaraya, pananamantala sa pagmanipula ng presyo ng mga basic commodities. Di ba? O ngayon, gumagamit na ng kamay na bakal yung ating gobyerno. O di ba? Durog kayo ngayon. Kaya sabi natin, yung mga negosyante na reklamo ng reklamo ngayon, kung lugi kayo dahil sa price cap, umalis kayo dyan. Let the government handle it. O di yung gobyerno na direktang magbebenta through the National Food Authority, through di kadiwa, yung gobyerno na mismo ang bibili galing sa mga farmers. O di ba? From the farmers, tulad ng ginagawa po ni Super Ate, pag may mga relief operations, may mga disasters, bumibili siya direkta, mga kababayan, doon sa mga farmers. Ayun ang pinamimigay niya, mga kababayan, doon sa mga affected families. O ngayon, di yun ang gawin ng ating gobyerno. Bawal na sa inyo kasi mga mapagsamantala kayo, pwede yun i-take over ng ating gobyerno, di ba? Sabi nga natin, yung mga mahuhuli dapat perpetual. Yung cancellation ng license nila na magnegosyo ng bigas, perpetual na. Habang panahon, habang buhay, hindi na kayo pwede mag-engage in rice trading sa negosyong ito. Yun ang dapat na asikasyon, Marisa, dyan sa Senado. Magpasa kayo ng batas na ganon. Tapos, death penalty sa mga rice cartel, smugglers, hoarder. Kasi economic sabotage ito. Death penalty. Pinapatay nila sa gutom yung mga mamamayang Pilipino dahil sa kanilang kaswapangan. Sabi rito sa balita,
amid concerns raised by certain sectors including farmers and rice retailers who said that they would lose money and stop selling rice. Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan stressed that the price cap is meant to discourage hoarding and speculative price hikes. Sabi niya, the country niya has enough rice tax, stressing that the caps are temporary with the duration depending on food inflation movements. Temporary man lang siya. Pag tumaas kasi nag-speculate, minamanipula ng mga rice cartel, in place po yung price cap. Hanggang dito lang kayo. Pag sumobra ka niyan, kukumpiskay namin yung mga binibenta ninyong bigas. O ganun lang po. Pag sinasabi ninyo na malulugi kayo, di bitawan na ninyo yung magbenta ng bigas. Di ba? Hindi po pwede yung ganon. Kasi alam naman ng gobyerno kung magkano yung kapital ninyo sa pagbili per kilo ng bigas. O di ba? Huwag kami na pinagluluko ninyo. Di lumayas kayo sa negosyong yan. Anyway, yung mga engaged dyan po sa rice trading po, karamihan Filipino-Chinese, umuwi na kayo ng China. Di ba? Doon kayo mag-rice cartel sa bansa ninyo. Tingnan natin kung hindi kayo durugin ni Xi Jinping. What? Dito, nakapag-abuso kayo kasi democracy. Pero sa bansa ninyo, kaya nga umalis kayo sa bansa ninyo. Hindi ninyo kaya yung communist policy, communist government. Gusto ninyo magnegosyo, libre, etc. dito. Dito kayo ng abuso. Umuwi kayo doon. Tingnan natin kung di kayo durugin ni Xi Jinping. Ito man lang po, mga kababayan. Baka lang gusto ninyo itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O yung mga inquiries rin nyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.